Yung tunog talaga ng ambulansya kapag kami isusugod ka sa ospital, yun talaga yung nakakatakot, nakakaiyak, tsaka nakakakaba. Hi guys, ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Bali, ito nga pala yung nangyari bago ko dalhin si mama sa ospital. Talagang tumutulo na dito yung ihi niya dahil hindi niya nga mahawakan yung diaper. So, nung mga time na to, 2:00 ng hapon, meron na siyang lagnat. Tapos, hirap na nga siyang makatayo. At dito nga, sobrang sakit daw ng katawan niya, ng puwit niya. Kaya sabi niya, ilipat ko nga daw siya sa may upuan. Kahit na alam kong hindi ko na kaya dahil alam ko na hirap na nga siyang makatayo, dinala ko pa rin siya dito sa may upuan. Kumbaga, sinubukan ko pa rin kasi ayoko nga na ma-stress siya. At eto nga ang nangyari na halos mahuhulog na nga siya mula sa pagkakahawa ko dahil ang nangyari nga ay sobrang tumaas yung manas ng katawan niya sa sobrang dami ng tubig. Umabot pa nga ng gabi bago ko siya napapayag na pumunta na ng ospital kasi ang dami niya ngang iniisip kung papaano daw yung maiiwan namin yung tita ko at saka kung baka daw matagal siya doon makonfine. Pero kinausap ko siya ng mabuti, ang sabi ko ay eto na nga lang yung tanging paraan para gumaling ka kung gusto mo. At ito na nga yung mga iba pang sumunod na nangyari. Update lang guys, nakarating na po kami dito sa BMC Malolos. Una kaming pumunta sa emergency ng Bulacan pero pinalipat kami dahil nga daw kulang sa kagamitan. Mabilis ang kain lang. Bandang 9:00 na nga ito ng gabi at wala pa nga kaming kain ng hapunan. Si mama wala pang kain hanggang mula tanghalian. So nakapag-almusal pa siya pero yun nga, ganito na nga yung nangyari na sobrang taas yung manas niya. Gusto ko lang din po magpasalamat sa lahat ng mga rumisponde sa amin, tumulong. Sa Bulacan MDRRMO, maraming salamat po sa inyo at hindi ko na po kayo iisa-isahin. Tapos birthday nga din pala ng tita ko. Kasalukuyan na kalalabas lang ng ospital ni mama November 18. Kaya naman naisipan ko siyang bigyan ng maliit na mamon at nilagyan ko na lang ng kandila para kahit papano ay maramdaman niya ng birthday niya. Hanggang sa naiyak na lang ako sa isang tabi, hindi dahil sa sobrang lungkot o dahil sa mga problema, pero dahil sa sobrang saya, gawa ng sobrang bait ni Lord dahil hindi niya kami pinababayaan tapos si mama binigyan niya pa ng chance na magbago. Yun nga kagaya sa mga bawal, sinabihan ko na siya at si mama na din mismo ang nagsabi na susundin niya na yung mga dapat at hindi dapat. Dahil nung kinausap nga kami ni Doc at tinanong ko kung ano pa ba yung ibang sakit ni mama, ang sabi nga ay sakit lang daw sa puso. Yun nga yung baradong ugat, kaya magagawan pa daw ng paraan basta't sundin lang yung mga dapat. At ayun, mag-aalas 12 ng hating gabi nang makahiga na ako at malapat yung katawan. At grabe, thank you Lord sa lahat-lahat. O paano, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyo.